Magandang araw po sa lahat ng ating mga listeners. Welcome po sa programang Mi Amore Confession. Hanggang kailan mo kayang manatili sa isang pagsamang na puno na ng lamat ng pagkakasala? Hanggang kailan mo kayang magpakalakas para sa minamahal mo? Ilalaban mo pa bang isang relasyong alam mong ikaw ang talo? O magpaparaya ka kahit na masakit dahil alam mong ubus na ubus ka na? Ako pala si Matet, dating sekretarya ng mayor sa aming bayan. Ngayon ay nasa bahay na lang. Nag-aalaga ng aking gulayan na binibenta ko sa palengke at hardin na puno ng bulaklak na binibenta ko sa mga flower shop sa aming bayan. Nag-iisa na lamang ko sa buhay ngayon. Malungkot na walang kasama at walang karamay. Pero sa pag-iisa ko ay natagpuan ko ang katahimikan na matagal ko nang inaasam sa aking buhay. Sa aking pag-iisa ay muli kong natagpuan ang pagkatao ko. Isang matet na matatag, may paninindigan at marangal. Isang matet na lumalaban sa buhay. Isang babaeng walang inaasahan kundi ang sarili. Nakakalungkot man pero tanggap ko ng realidad sa buhay na wala akong karamay. Kaya nang nabanggit ko kanina, sekretarya ako ng mayor sa bahay namin. Habang si Don na asawa ko ay isa sa mga counselor ng lungsod namin. First counselor. Oo, pamilya ng mga politiko ang asawa ko. Ang kanyang ina ang dating mayor sa aming lungsod. Samantalang ako ay nagmumula lamang sa isang mahirap na pamilya. Nakapagtapos sa scholarship ng ex-mayor ng lungsod na ina ni Don. Ano, tatakbo ka bilang mayor ng lungsod natin? Kakalabanin mo ang administrasyon? Gulat kong tanong sa asawa kong si Don isang gabi. Narinig ko kasi ang pag-uusap nila ng kanyang ina sa telepono. Tumango lamang si Don na seryosong muka. Suportado naman ako ng mga dating kaalyado ni mama kaya okay lang yan. Pero Don, alam mong kay mayor ako nagtatrabaho sa ngayon. Isa pa, mabuting tao naman ang mayor natin. Marami naman siyang nagawang kabutihan sa lungsod. Bakit kailangan ko kontra ka sa kanya sa eleksyon? Hindi ako makapaniwala na gagawin to ni Don. Nung nakarang election kasi, ay magkasangga sila ng mayor ng lungsod namin. Hindi ko alam bakit nakapagdesisyon si Don na kalabanin to. Dito na nagsimula ang lahat. Sa simpleng bangay ng mayor na boss ko sa trabaho at sa asawa kong tatakbo na mayor. Okay lang naman sana nung una, pero hanggang sa lumala ng sitwasyon nang binato ng asawa ko ng maraming issue ang butihing mayor ng bayan. Wala akong nagawa kundi ang mag-resign sa trabaho ko dahil ayokong mamagitan sa gitna, sa boss ko at sa asawa ko. Dito ko rin tuklasan ang isang bahagi ng pagkatao ng asawa ko, ang pagiging gahaman nito sa kapangyarihan. Dati hindi naman siya ganito. Hindi nagtagal sa gulo ng politika, batuhan ng issue at laglagan ng mga baho nila. Sa wakas, nanalo ang asawa ko. Natalo ang dati kong boss. Si Don na ang nagiging mayor ng aming lungsod at dito na nagsimula ang aking kalbaryo. Napapansin kong simula nang maupo si Don sa pwesto na bilang mayor ng aming bayan, nag-iba na to. Simula sa pakikitungo niya sa akin at sa mga bata, hanggang sa naramdaman ko na lang na tuluyang nagbagong lalaking dati ay mahal ako at minahal ako. Nagsimula sa pagiging late na siyang nakakauwi sa bahay, na sinasabing maraming trabaho sa opisina. Minsan naman may dinner meeting kasamang mga kaalyado niya sa politika. At sa lahat ng mga lakad ni Don ay kasama niya si Shirley, ang kanyang dalagang sekretarya. Naiintindihan ko naman yun na sekretarya yun ni Don. Ngunit ang extra sweetness na meron sila ay sadyang nakakabagabag ng loob. Kahit nasa bahay na si Don ay tumatawag pa rin sa kanya si Shirley. Minsan pa na kapag nag-uusap sila ay umaalis si Don sa harapan ko na tila ba ayaw niyang marinig ang pinag-uusapan nila. Bilang babae ay bumangon ang kuryosidad ko sa relasyon nilang dalawa ng kanyang sekretarya. Kaya kinausap ko si Don isang gabi. Don, pwede ba akong bumalik sa trabaho sa munisipyo? May sekretary na ako, Matet.
Dito ka na lamang sa bahay nang maalagaan mo ng mabuting mga bata. Mas kailangan nila ng ina. Sagot ng asawa ko na wala sa akin ang tingin kundi sa screen ng kanyang cellphone. Nababagot na kasi akong walang ginagawa dito sa bahay eh. Nariyan din naman kasi si Aling Loring na inaalagaan ng mga bata. Kagaya ng dati nung nasa office pa ako bilang sekretary ni Mayor. Pakikibaka ko na sana'y papayag to. Ngunit nagulat na lamang ako nang singhalin ako ni Donnie. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi ko kailangan ng sekretarya sa opisina ko. Kampante na ako kay Shirley, Matet. Isa pa, babae ka. Kaya mas mabuting dumito ka sa bahay at nang maalagaan mo tong bahay natin at ang mga bata. Hindi ko inaasahan ang mga sinabi sa akin ni Donnie. Mas lalong hindi ko inaasahang sisinghalin niya ako. Ito kasing unang beses na pinagtagasan niya ako ng boses. Kaya wala akong nagawa kundi manahimik na lang. Hindi ko na ipinagpilitan pa kay Donnie ang mga bahagi na yun tungkol sa pagtatrabaho. Nanatili ako sa bahay at sinunod ang kagustuhan ng asawa ko. Ang magiging asawang bahay na nag-aalaga ng mga bata at inaasikas ang mga pangangailangan niya. Nakakatuwa pang pinalis ang katulong namin sa bahay upang wala na talaga akong ligtas sa mga gawain para hindi ko na ipagpilitan pa sa kanya ang muling pagbabalik ko ng trabaho dahil lamang bored ako. Literal na naging housewife ako. Yung mga dating trabahong hindi ko alam ay pinag-aralan kong matutunan. Kagaya na lamang ng pagluluto ng paborito nila ng mga bata ng sinigang. Unang beses itong naigapos ako sa bahay dahil wala akong trabaho. Simula kasi nung nag-asawa kami ay may trabaho ako hanggang sa naging sekretarya ako ng mayor sa bayan. At ngayon literal na ang pagiging housewife ko. Mahirap ang ginagawa ko dahil hindi ako sanay. Pero para sa pamilya ko, tiniis ko lahat para hindi na kami magtatalo ni Donnie. Lahat ay ginawa ko. Ngunit imbis na maging mas malapit kami ng asawa ko dahil nasa bahay lamang ako, ay nakakapagtakang unti-unti kong nararamdamang halos wala nang ang oras sa amin si Don. Kahit linggo ay wala siya sa bahay. Marami siyang rason. Maraming alibay na kagaya ni lamang ng trabaho nila sa opisina. O kaya may pupuntahan silang barangay na pwede naman sanang gawin sa ibang araw. At sa lahat ng alibay na to, kasama niya si Shirley. Masakit yun, pero yun ang totoo. Mas marami pa silang oras ng sekretary niya na magkasama kaysa oras namin bilang mag-asawa. Sa bahay naman kung uuwi siya, laging may, "Pagod ako, Matet." O kaya, "Magpahinga na tayo, Matet. Maaga pa ako bukas." Ganto laging eksena namin kada uuwi si Don ng bahay. Hanggang sa isang araw, bigla na lang pagsalakay ng kabog sa puso ko nang makita ko ang polo ng asawa kong mayor. May bahid yun ng lipstick at ang amoy ng polo ay amoy perfume ng babae. Hindi yung amoy ng perfume na laging ginagamit ng asawa ko. Puno na ako ng pag-aalangan ng mga oras na yun. Pero malakas ang instinct nating mga babae. Minsan pa nga, ang masasamang instinct natin ay siya pang nagkakatotoo. Kaya isang balak ang ginawa ko. Kinabukasan, nag-surprise visit ako sa opisina ng mayor sa lungsod. Sinadya kong tumungo doon malapit ang tanghalian para may rason ako. Nadadalhan ko siya ng paborito niyang sinigang. Ngunit sa halip na siyang sorpresahin ko, ay ako ang nasurpresa sa nakita ko. "Ma'am, break time po ni Mayor at bawal po ang bisita sa loob." Ani ng isang receptionist sa labas ng opisina ng asawa ko. Kaya nga ngayon ako nagpunta dahil break time at nagpapahinga ang mayor ninyo. Dinalhan ko siya ng sinigang. Bawal po kasing storbin si Mayor kapag gantong oras po, ma'am. Nakadama ako ng bahagyang pagkairita sa receptionist. Kailan ba ako pinagbawalang makita ang asawa ko sa loob ng kanyang opisina? Hindi ako nagpapigil sa kanya at pumasok ako sa loob. Ang planong sorpresa ko sa kanila ay napornada dahil ako palang masosorpresa sa makita ko sa loob ng opisina ng asawa ko. Minsan talaga, ang instinct nating mga babae ay nagkakatotoo. Madalas ay tama. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang sekretary ni Don na si Shirley na nasa ibabaw ng aking asawa
sa kanyang swivel chair. Bukas ang zipper ng pantalon ni Don at halos hubad na ang pang-itaas na damit ni Shirley. Hindi yun normal na gawain ng isang mayor at ng kanyang sekretarya. Anong ginagawa mo dito, Matet? Natatarantang tanong ni Don sa akin. Sobrang sakit ang nadarama ko ng mga oras na yun. Ang ekseneng nakita ko sa loob ng mayor's office ang siyang nagpamulat sa akin sa katotohanan na matagal na pala akong niloloko ni Don. Para akong kandilang unti-unting nauupo sa kinatatayuan ko ng mga sandaling yun. Nanginginig ang buong katawan ko. Imagine seeing your husband making out with his secretary. What audacity! At siya pang may ganang tanungin ako kung anong ginagawa ko nga ba sa opisina niya. Hinahatiran ka ng tanghalian, Don. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas, pero nagawa kong makipagtagisa ng tingin sa asawa ko ng mga oras na yun. Habang isang nakakamatay na tingin naman ang tinapon ko kay Shirley. Kung nakakamatay man ang tingin, baka bumagsak na to sa paanan ni Don. Pulang-pulang mukha ni Shirley na inayos ang sarili habang ganun din ang asawa ko. Walang sabi-sabi, mabilis akong lumabas ng opisina ni Don. Hindi ako umiyak, hindi ako nanigaw, hindi ako nagskandalo. Isang mapait na pagtawa lamang ang ginawa ko sa harapan ni Don bago tuluyang umalis ng kanyang opisina. Umuwi ako ng pamamahay namin na lutang. Wala ako sa tamang pag-iisip. Maya-maya pa, napauwi rin ang asawa ko para kausapin ako habang hindi pa nakakauwi si Tyla mula sa school. Si Lucas ay naroon kay Mama sa biyanan ko at sabay yung uuwi dito mamaya kasama si Talia. Mag-usap tayo, Matet. Panimula ni Don. Puno ng pagsusumamang mga mata nito. Kailan ka nagsimulang lokohin ako, ha, Don? Mga 6 na buwan na, Matet. Nagsimula kayo nung naupo ka bilang mayor ng bahay natin? Tumango-tango naman si Don. Sa sinabi niya, ay tuluyang pumatak ang luhang kanina ko pa tinitimbi. Ang sakit-sakit pala ng ganito. Nang lokohin ka ng asawa mo. Ang sakit palang malaman na may kabit ang asawa mo. Malaking utang na loob ko sa ama ni Shirley nung campaign. Campaign manager ko ang tatay niya. Kaya hindi ko siya pwedeng tanggalin sa opisina ko. Pero asawa mo ako doon. Hindi pa pwedeng pakiusapan kitang tapusin ang relasyong na mahabagitan sa inyo. Sige, mamili ka. Ako at ang mga anak natin o yung kabit mo. Hindi nakapagsalita si Don sa sinabi ko. Kaya ako nang tumayo para iwanan siya. Walang silbing pag-uusap namin kapag gantong wala naman pala siyang balak tapusin ang relasyon nilang dalawa ni Shirley. Ngunit pinigil ako ng asawa ko. Mas pinili niya kaming pamilya niya. Ako at ang mga anak namin. Mas pinili niyang manatili kaming buo. Nangako sa akin si Don na tatapusin ang anumang namamagitan sa kanilang dalawa ni Shirley. Nagtiwala akong kanyang magbagong buhay. Nagtiwala akong hihiwalay niya si Shirley para hindi kami tuluyang masira. Ayoko ng gantong buhay pero bigyan ko siya ng pagkakataon. Isang pagkakataon na hindi ko akalaing sasayangin niya pa rin pala para lang sa kanyang kabit. Sa mga sumunod na araw ay medyo okay na kami. Maaga siyang umuwi ng bahay at pagdating niya rito ay sa akin ang atensyon niya. Sa amin ng mga bata. Muli ay unti-unting bumalik ang tiwala ko sa asawa ko. Muli ay bumalik ang dati sa lahat. Pero isang araw, hindi ko inaasahang masisira na namang muli ang tiwala kong unti-unti nang naibabalik. Sa isang inauguration party ay muli akong nawindang. Magkasama sina Don at Shirley. Sweet na sweet sa isa't isa na inaakala pa ng mga bagong investor sa bayan na to na siya ang asawa ng asawa ko. Nung unay hindi ko na pinansin yun kahit nasasaktan ako sa balitang nakita ko sa TV. Ngunit may na-receive akong video sa Messenger mula sa dating mga kasamahan ko sa mayor's office. Isang video ng kataksila ni Don kasama si Shirley. Alam kong nakikisimpatya sa akin ng mga dati kong kasamahan kaya nila binigay sa akin ang videong yun. Walang sabi-sabi, mabilis akong naimpake ng mga gamit ko at ng mga bata. Habang wala pa si Don ay lalayo na ako kasamang mga anak ko. Hindi ko sila iiwanan
sa kanilang amang taksil. Umuwi kami ng probinsya ko sa mga nanay at tatay ko. Tuluyin kong hiniwalay ng asawa kong si Donnie at bahala na siya sa kanyang buhay. Galit na galit ako ng mga oras na yun. Ngunit nagulat na lamang ako nang biglang sumulpot doon ng asawa kong si Donnie kasama ang kanyang ina. Kinausap nila sina inay at itay. Humingi ng tawad si Don sa nangyari at sa nakita kong video. Lasing lamang daw siya ng mga oras na yun. Hindi niya raw kakayanin na wala kami sa buhay niya. At muli na naman siyang nangako sa akin na hindi na mauulit yun. Sinabi na sa akin ng binan kong babae na papalitan nila ang sekretarya ni Don. May kasabihang ang pangako ay ginawa para mapako at sinasabing ang matamis na dila ng lalaki ay may dalang lason sa mga babae. Hindi ko alam noon na ang lahat ng ito ay magkakatotoo sa buhay ko. Muli akong nagtiwala kay Don, lalo na kasi totoong pinalitan niya ang kanyang sekretarya. Yung mga unang buwan ay naging okay naman ang lahat sa amin, sa buhay namin bilang pamilya. Pero sa tinagal-tagal ay napapansin kong nagiging close na ang biyanan ko kay Shirley. Narinig ko rin sa mga kasamahan kong laging dumadalo si Shirley sa office ng asawa ko araw-araw. Minsan pa nga, sinusundo ni Shirley si Don sa uwian. Mayaman kasi ang pamilya ni Shirley. Hanggang isang araw, gulat na lamang akong nalaman na wala na si Thalia sa school na sinundo ko. Sinundo na raw to ng tita Shirley niya kasama daw ang asawa ko. Nang dumating ako sa bahay ng binan ko, ay wala sila roon lahat. Dito na sinabi sa akin ng mga katulong na madalas sina Don at Shirley sa malaking bahay ng asawa ko. Ang sakit-sakit ang nadarama ko. Para akong naubos na kandila. Namamanhid na ako sa sakit, pati pa mga anak ko. Pati sa atensyon ng mga anak ko ay nakikipag-agawan na sa akin si Shirley. At pati ang binan ko ay kasabot na nila Don at Shirley. Umuwi akong parang lantang gulay. Hinintay kong makauwi si Don at ang mga bata. Ngunit hanggang gumabi na ay wala sa kanilang nakauwi. Sinabi sa akin ng katulong ni Mama na binan ko na nakauwi na sila sa bahay. Doon na raw matutulog ang mga bata. Naroon din sina Don at Shirley sa dating kwarto ni Don. Hindi ako nakatulog hanggang sa mag-umaga na. Maaga pa lang ay nasa labas na ako ng malaking bahay ng mga biyanan ko. Pinatuloy naman ako ng mga katulong. Pero naabutan ko sa labang dining area sina Don at Shirley na naglalambingan habang nagkakape. Tulog pang mga anak ko. Naroon din si Mama na masama ang tingin sa akin. Kukunin ko lang ang mga bata. Tanging usal ko. Hindi mo pwedeng iliw sa akin ng mga bata dahil anak ko sila, Matet. Sa batas, ako ang magkakaroon ng kustudiya sa kanila dahil wala ka namang trabaho eh. Wala kang kakayang buhayin ng mga anak ko. Nawindang talaga ako sa narinig na sinabi sa akin ni Don. Malinaw na makikipaghiwalay na siya sa akin ng tuluyan. Ikaw ang unang nagtaksil doon, kaya hindi ako papayag na isasama mo nga bata. Akin ng mga anak ko. Alam mo bang simula pa man noon ay hindi na kita gusto para sa anak ko? Mahirap ka lang, isang scholar ko, kaya nakapagtapos sa pag-aaral. Wala man lamang napatunayan sa sarili hanggang ngayon. Tapos ikaw pang may ganang magmalaki rito sa amin? Hintayin mo ang annulment ipinasa ni Don sa korte at pirmahan mo ng walang maraming sat-sat, Matet. Namanhid na ako sa lahat ng sakit. Alam kong kahit sa ang korte ay wala akong laban sa kustudiya ng mga anak kong sina Lucas at Thalia. Isa lang naman akong mahirap na dating sekretarya, walang pera, walang pangalan at walang kapangyarihan. Nang araw na yon ay hindi ko man ang nakitang mga anak ko. Alam kong useless lang lahat ng ilalaban ko pang karapatan ko. Mayor si Don ng bahay namin, samantalang ako, wala lang. Isang dumi sa mata nila. Ang hirap na nga talaga maging mahirap. Walang kalaban-laban, wala pang pera, at ngayon, inagawan pa ng pamilya. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito ang lahat. Ang pamilyang pinaghirapan kong buuhin ay tuluyang nawasak sa isang iglap lamang. Masakit man ay wala akong nagawa. Hindi ang umuwi sa probinsya, kina inay at itay. Galit na galit sila nung una sa nalaman nilang ginawa ni Don sa akin. Pero pinaliwanag kong
wala kaming laban kay Don. Wala kaming laban kapag pera na ang pinag-uusapan. Sa isang nakaw na mga sandali ko lamang nakakausap, si Lucas at Thalia. Tuwing nalilingat ang biyanan ko at ang katulong nilang nagbabantay sa mga bata, ay pumupuslit ako. Kilala ko ng mga anak ko. At nangako sa akin si Lucas at Thalia na kapag may lakas na sila laban sa kanilang ama, ay uuwi sila sa akin. Uuwian nila ang kanilang ina na nagpalaki sa kanila. Ngayon, stable ang buhay ni Lucas at Thalia at wala nang hawak ang kanilang ama sa mga desisyon na gagawin nila. Lagi akong dinadalo ng mga anak ko. Tinupad nila ang pangakong babalikan nila ako kapag may sapat na silang lakas laban sa kanilang ama. May sarili na akong flower farm sa probinsya at malaki rin ang kinikita ko sa gulayan. Lagi akong nakakasama ang mga anak ko tuwing weekend. Pero nag-iisa ako sa buhay at walang kasama tuwing may trabaho sila. Masakit man pero alam kong hindi ako pababayaan ng mga anak ko baling araw. Nag-iisa man ako ngayon pero may tiwala ko sa pangako ni Lucas at Thalia na hindi nila ako pababayaan sa aking pagtanda. At ito ang kwento ng buhay ko. Isang kwento ng babaeng paulit-ulit na winasak ng isang taong pinagkakatiwalaan ko. Pero nabuo ko muli ang sarili ko sa paglipas ng mga araw. Hindi na ako muling nag-asawa pa. Malas talaga siguro ako sa pag-ibig, pero sinuwerte naman ako sa flower farm at gulayan ko. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat at paalam.